Alright, mega love shoutout. Good evening mga kakabsat. Maestro Paul is back mga kabsat. Sobrang busy natin ngayong araw. Kasi marami na naman pinaiyak si Maestro. Hindi lang ang DDS mga kabsat, pati yung mga estudyante niya. Paano ba naman mga kabsat? Deadline kasi ng grades namin ngayon, no? Kaya tinapos ko buong araw. Talagang sobrang busy ako sa opisina. So, wala akong naging time. Pati nga upload eh. Hindi ako nakapag-upload. Sobrang busy ko talaga. Kasi sabi ko, kailangan matapos ngayon kasi deadline ngayon eh. Actually, deadline hanggang mamaya pa, 11:59. Pero tinapos ko na ng bago mag alas 5 kanina. So, ayun nga. Kaya ito, nagbabalik tayo mga kabsat. Ito lang yung nag-iisang live stream natin for today, tonight, mga kabsat. Hindi tayo nakapag-post update. Mga kabsat, wala tayong post update doon sa nangyaring hearing kahapon. Update kay Digong na talagang dismayadong naman yung mga ka-DDS natin dyan na nag-iiyakan, na pinapaiyak ni Ardon Zala. Shoutout sa iyo, kay Maki Kwan, no? At saka kay Paul Bardave Vlog. Shoutout sa kabsat, good evening. Sino pa ba? Si Cora Vidal, andyan din. Ayan, shoutout sa inyo mga kakabsat, no? So talagang nakafocus tayo sa trabaho ngayon bilang maestro mga kakabsat. So talagang, pero ngayon, naku mga kakabsat, sem break ko na. Naku, tuloy-tuloy yung bardagulan. Diretso na tayo, no? Pwede na tayo makipag-bardagulan ng wala tayong iniisip kasi sem break na namin. Sa May na kami babalik. So, meron tayong oras para makipagbardagulan sa mga garapatang nag-iiyakan, no? Na hanggang ngayon mga kakabsat, no? Hindi sila makapaniwala, no? Ewan ko na lang talaga, ewan ko bakit meron pa din after na ilabas yung katotohanan kahapon, no? Kung gaano kasinungaling, kung gaano sasabi nila, mahirap lang kami, putragis mga kakabsat, mahirap lang, bilyon pala. Kaya naman pala kayang-kayang bayaran lahat ng dapat nilang bayaran. Hindi tayo nagtataka mga kapsat, no? So meaning, lahat ng nilabas ni Trillanes 10 years ago, 2016, lahat ng nilabas niya, napatunayan niya kahapon sa hearing. Paano ba naman? Ilan yun? 71. Joint account ng mag-ama. Mag-ama pa lang yun, ha? Sara tsaka Digong. Hindi pa kasama doon yung kay Common Law Wife, kay Baste, kay Pulong, kay Kitty. Hindi pa kasama doon sa 71 na yun. Separate yun. Pero nyo, anong ginawa ni Dilima kahapon? Anong ginawa niya Makwan? Anong ginawa niya Alikan? Nag-randomly check lang. Randomly pa yun, random. Chinek at pinakonfirm sa AMLAC kung may ganitong pumasok sa mga accounts na yan. Diba? Meron bang pumasok? Ano nangyari? Confirm. Exact amount. May gumalaw na ganung pera. Diba? Diyos ko Lord, mga kabsat. Saan ka nakakita ng ganun? Tapos ang salin niya, 88 million. 88 million. Wala man lang 100 million. Tapos biglang million. Parang sinabi mo ng 5,000 million na parang din, 5 din. Kasi 6.7 yun. 6.7, anak ng kamote talaga. Ibang klase talaga mga kakabsat. Yung mga alagad niya, yung mga tapos nagpa-presscon pa. Nagpa-presscon pa yung mga alagad niya. No? Grabe. Ibang klase talaga mga kakabsat. Magugulat ka na lang. Diba? Kaya ngayon todo sila ngayon, double job, triple job sila ngayon. Double time, triple time sila sa kakadepensa. No? Kitang-kita na mga kakabsat, no? Malinaw. Kaya naman pala mga kakabsat, lagi natin sinasabi, kaya naman pala hindi nila kayang kasuhan si Trillanes mula noong 2016. Diba? Yung mga pinagsasabi ni Trillanes na yan, kaya naman pala, anong nangyari? At long last. Di ba yung iba pinagtatawa na si Trillanes, hindi totoo yan. Ano nangyari? Nasampal sila ng katotohanan.
Kaya naku po mga kabsat, siguradong hindi matutulog 'tong mga 'to, double time sila, 'no? Makalusot man, no? Makalusot man si Sara sa impeachment court sa Senado. Yung mga naisiwalat kahapon, hindi na mabubura yun. Tapos yan ang gusto niyo maging presidente? Yan ang gusto niyo maging presidente? Biro nyo, mayor, vice president, ganyan na ang mga naisiwalat sa kanya. How much more pag naging presidente yan? Elican del Carmen, Sir Leonardo, Macwan, di ba? Anak ng kamote. Kaya tawag hindi talaga makatulog yung mga garapata. Diyos ko, Lord. As in, talagang grabe sa garapal, no? Garapal na garapal talaga sa lahat ng garapal. Diyos ko, Lord. Kaya sabi ko nga Sir Leonardo, no? Grabe, buti na lang merong Senator Trillanes, no? Kay Madriaga na nga lang, pasabog na yun, di ba? Talagang mas pasabog ito, Trillanes. Kaya kabadong-kabado. Sobrang taranta na talaga itong mga kaalyado ni Sara. Wala na. 'Di ba? Yes, Lord. Kaya mga kabsat, nakapo sigurado sa mga susunod na araw, no? Tapos nakakon ba, Sir Leonardo? Parang feeling kasi sobrang busy ako sa school kanina. Hindi ko alam kung tinuloy ni Sara yung biyahe niya. Parang nahihiya ata siya. Parang, ewan ko. Kasi siyempre, kasi meron siyang parang, may statement siya Ito yung statement niya, Mabsat, ni Sara. Ito, shinare ko. Hindi ko lang sure kung nakalis na siya kasi April 23 yung kanyang travel time. Simple lang ang sagot ko sa lahat ng mga paninira ko, no? Paninira pa din? Ha? Lahat ng paninira, malinis ang aking service record. Saang bandang malinis? Hindi ako kailanman nagkaroon ng kaso sa paggamit ng pondo ng bayan. Paano ba naman? Tatay mong presidente noon, paano ka kakasuhan? Ngayon, wala kayo sa kapangyarihan. Lalabas at lalabas talaga. Lahat ng aking ari-arian at pera na idineklara sa aking salin, ang bawat sentimo ay mula sa lehitimong pinanggalingan at may kaukulang dokumento. May kaukulang dokumento mo, Tragis. Ako, Diyos ko, Lord Rudy. No? Ang totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera. Kundi sa maleta. Yan. O, diba? Tarantang lustay, mga kakabsat. Diba, Sir Leonardo? Yun, good evening, kabsat. Pulongges, yung kapatid mo. Tarantang-taranta na, Pulongges, di ba? Tragis. The world tour na naman si Lustay. Malamang hindi na yan babalik dahil sa isiniwalat ni Sentry. Kaya grabe yung pasabok ni Senator Trillanes, mga kapsat, no? Kaya buti na lang talaga meron tayong Senator Trillanes. Pero grabe, no? Yung biro nyo yung lalo na yung 2007. Meron ba check natin balikan natin saglit. Yung 2007 yung nakakagulat. Ito 2007 months curfew pa lang yan Grabe. Magkano ang salin niya ng 2007? 7 million? Tapos magugulat ka na lang at putragis. Wait lang. Ito balikan lang natin to. Tingnan nyo to, guys. Tingnan nyo, Ayan, total net worth, salin, mga kabsat, 7.2 million nung 2007. Yan, ang linaw, Nakikita nyo ba? Hindi nila may kakala to. 7.2 million ang kanyang declared salin, mga kabsat. Pagdating sa AMLAC, 208. Ano yun? Sobra 200 million sa 2007 lang. Tapos, may mga ibang record doon. 0 ang pumasok na cash in sa bangko. Di wow! 0? Ay, Diyos ko, Lord. At ito ang pinaka nakakagulat sa lahat, out of nung 2009. Tingnan nyo yung
18.8 million. 2009 ha? 2009. 18.8 million. Tapos ang transaksyon sa AMLAC, 704. 2009 lang yan ha? 704. So meaning, ay gravity. Tapos sasabihin niya, malinis? Saan ang malinis dyan? Diyos ko Lord, mas malinaw pa yan. Malinis daw. Nagda-damage control sila. Kaya takot sila na mailabas ito. Ha? Ito talaga yung kinakatakutan nila, yung ilabas ni Trillanes ang mga listahang ito. Pati sa AMLAC. Kaya hindi na tayo magtataka. Pulongges, Makwan. Talagang no? Hindi tayo naniniwalang mahirap. Tapos sabi ni Digong noon sa hearing sa Quadcom, wala daw siyang pamasahe. Wala daw siyang pamasahe papunta sa Manila. Ang pera na lang daw niya is dun sa mga pension daw niya. Putragis, malalaman natin kayo dun sa 71 accounts na joint account nila. Putragis, paldo. Confirm. Ni-random check pa ni Laila de Lima kahapon. Diba? 18 randomly check out of 71. 18 lang ang randomly check. Confirm lahat. Same amount ang pumasok. Kinonfirm ng AMLAC. The same amount. 18 out of 18 na randomly check. Confirm. 100% confirm. Maestro, ang malinis yung bumbunan ni Bato at ni Marco Betts. Ayun lang, Sir Leonardo. Yun lang. Ay, grabe. Kaya sabi ko talaga, ay my goodness, talaga oo. Kahapon gusto ko sana yung pagkatapos ng hearing sa kay Digong, tapos yung last live natin kagabi. Kasi may time ako, no. Maaga ako natapos. Yung last live natin, yung kay Digong yung sa ICC. Tapos sinama na natin ang subtopic. Aga natapos. Wala pang 8 o'clock. Tapos na ako mag-live. Sabi ko, mag-rest lang ako. Gusto ko mag-update. Kaso nga lang, naging busy talaga ako sa araw na to kasi deadline kasi ng grades syempre, yan ang bread and butter natin. Talagang kailangan gawin natin trabaho. Dahil kung hindi, lintik. Putragis, hundreds of my student, wala silang grade kapag di ko talaga tinutukan yun. Kaya talagang sobrang busy. Ngayon, Sir Leonardo, sigurado di sila makakatulog dito. Ha? So, kailan yung next hearing? April 29, di ba? Next week! Aba, every week pala yung hearing, ha? Kahapon. Tapos next week, April 29. Nako, ano na namang... Guys, tandaan natin Sir Leonardo, Makwan, mga kakabsat, hindi pa nilalabas yung laman ng bank accounts ni Ramil Madriaga. Again, bank records. Kasi, bakit bank records? Pumirma si Ramil Madriaga. Na pumirma ng waiver para halukutin. Diba? Sayisatin ang bank records ni Madriaga. Pati asawa ni Digong at mga anak, pati apo, check din yun nga. Elikan, tama ka dyan. Ewan ko na lang talaga sa mga didis. Mi Rodrigo, yun na nga. Diba? Actually, meron pa din. Ito, sige. Isikit natin ito Okay. Tingnan nyo so ito, kitang-kita na guys, no? Kitang-kita yung magkano na to, 7.2, 18.4, 18.8, 16.2, 14.2, 22.2 million lang yung mga yan, SALN. Pagdating sa AMLAC, magugulantang ka kasi hundreds of million. Dito, 2 digits lang. Dito, 2 digits lang ng million. Dito, ay gravity, 3 digits. Hundreds of million ang pumapasok. Tapos ganyan. Ay, Diyos ko Lord. Pero ito, tingnan nyo ganito si Dumepensa. Sir Leonardo, tingnan nyo paano Dumepensa.
Hindi. Si Jelay. Ano pangalan ni Jelay? Ano pangalan ng batang yun? Tawa ako sa kanta nila. Ay, hindi. Si Michael Powa na lang. Yung tagapagsalita niya, Michael Powa. Attorney Powa. Tingnan niyo kung paano mag-explain si Attorney Powa, Mabsat. Hindi ko pala na-share yun. Hindi yan. Attorney Powa, laban daw. Laban. Saan na yan? Bakit nga eh? Hindi lumalabas. Attorney Powa Presscon. Nagpa-presscon siya kanina eh. Ito na. Tingnan niyo paano paliwanag. Paano paliwanag ng isang Michael Powa? Pasok. Yung salitang hindi nagtutugma is a conclusion in itself. No? Yan yung posisyon namin. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Obviously, as I said, we cannot disclose how we will defend the Vice President. But yung nangyari kahapon... paano nyo naman dedepensahan yung amo nyo? Hindi nga nag-a-attend, di ba? Bloodbath, di ba? Hindi nga nag-a-attend yung amo nyo. What do you expect? Of course, it's something we already expected. We will start with Ms. Camille Samonte of TV5. Good afternoon po, Attorney Powa and to other lawyers. I'm Camille Samonte po from TV5. Sir, ano pong plano ng defense team kung paano nyo po dedepensahan? I know na nag-release na po ng statement si Vice President Sara Duterte denying the accusations of former Senator Trillanes and yung mga naging findings po dun sa kanyang SALN at ng AMLAC. Pero paano nyo, sir, yung dedepensahan? Tingnan natin kung paano nila madedepensa to. Tingnan natin. Kung sinasabi po ng bise na lahat kanyang pera, ari-arian ay idineklara sa SALN niya. Pero hindi po nagtutugma doon sa findings mismo, doon sa mga dokumento na pinresenta kahapon, maging yung mga financial records and transactions po na ipinakita ng Anti-Money Laundering Council. Opo. Actually, ma'am, yung salitang hindi nagtutugma is a conclusion in itself. Yan yung posisyon namin. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Obviously, as I said, we cannot disclose how we will defend the Vice President. But yung nangyari kahapon, of course, is something we already expected as a defense team, lalong-lalo na nung alam natin na itong committee hearings, nababalitaan natin yung mga subpoenas. So, we were expecting those things, but yung gusto ko lang i-clarify, yung hindi nagtutugma, yan yung misconception na gusto natin ma-clarify today, no? Through responding to your questions. Again, we cannot go into details on how we will defend, but syempre, iba kasi. Ang point namin is yun nga iba yung pag nasa trial na tayo kasi at least doon, we can test the credibility not only of the witnesses, but even the documents that are being presented. Are you saying, sir, na yung mga pinresenta, for example, yung mga allegations po na ipinakita ng mga dokumento ni former Senator Trillanes, is not credible enough kahit na nung tinanong po ito sa AMLAC ay na-confirm naman nila? Tama. No. Na-confirm. I like to correct that, no? I don't want also the former senator to also get the misimpression that I'm not saying it's not credible. What we're saying is we don't know. And we need to test the credibility of all these things. In fact, even in the Justice Committee, di ba, ang sinasabi nila, we're only here for probable cause, we're not sa credibility just yet, di ba ganun din? So, that is why, kaya nga may trial. Kasi kung yung mga bagay na yan, credible na. So, ano pa ang, ba't pa tayo mag-impeachment trial, di ba? So, kami talaga, we believe that... Tarantang si Michael Powa, mga kapsat. Ako po, Diyos ko po, Lord, Rudy. Pagdating ng panahon, kung talagang ito ma-transmit sa impeachment court, we are confident that we will be able to show na walang katotohanan yung hindi nagtutugma. Yung mga pinakita kahapon. Wala daw katotohanan, hindi nagtutugma. Walak ng kamote talaga, oo. How come nagtutugma yung exact amount? May pumasok bang ganitong account? May pumasok bang ganitong amount? May transaction bang ganitong pumasok? Ilang milyon, di ba? Binanggit.
Pati sentimo nandun. Bakit eksaktong-eksakto? Kinonfirm ng AMLAC kay Dilima kahapon. 100%. Eksakto lahat. And that happened 10 years ago. Diba? Wala na si Leonardo Pulongges. Teka, meron yung kwan eh. Meron yung isang version na pinapaliwanag niya. Ba't wala dito? Wait lang. Meron yung pinapaliwanag niya. Bakit Legal daw, services na itatampok sa eGov.ph. bakit daw, ang tawag nito? Magandang araw po sa inyong lahat. Wait lang. Oy, relax lang. Presscon. Parang pwede ko i-presscon natin, Diyos ko Lord. Okay, ang tagal. Loading. Presscon ni Attorney Raul, Attorney Respicio. Ako, nagpa-presscon na naman tong dalawang to. Si Respicio na naman na puro ngaw-ngaw lang yan. Wala namang mapapatunayan yan. Ma'am, yung Magandang hapon. conclusion. Meron akong pan, ba't hindi ko na-share pala yun? No? But anyway, mabsat, no? So, sa sobrang taranta talaga, mga kabsat, ng mga garapata, lalo na yung panig ni Sarah. Talagang hindi na sila makakatulog dito sigurado. Alak ng kamote talaga, oo. Kaya, ito, sige. O, ito, pakinggan natin to. Pati si Ongab, oh. Pati si Ongab. Don't let me the headline numbers bury the timeline daw. Diyos ko Lord Rudy, 63.8 million to not 3.9 billion. Naku pa, Ongab. Kitang-kita ang kulay mo, Diyos ko Lord. O, ito, tingnan natin. Meron tayong kung ito. Pang-asar mo na tayo. Pasok, pati pa. Bilyong transaksyon. Vice President pa lang yan. Ha? Ang taong gipit sa teknikalidad kumakapit. Wala pa dyan yung kasama yung tatay niya. Bilyong Oh, grabe. Ang taong gipit sa technical, kumakapit. Nako po, kaya naman pala. Kaya pati si Greco Bellingo, sabi niya, para alam ng lahat, sa Pilipinas, ang pag-access ng bank records ay mahigpit na pinoprotektahan. Karaniwang tanging ang Anti-Money Laundering Council ang maaaring mag-inquire ng bank accounts kung may pahintulot sa korte. Korte at para lamang sa mga kasong may krimen. Nakalimutan nila, impeachment yan. Kaya may karapatan sila. Kayang-kaya nila yan, Diyos ko Lord Rudy. Ito pa. Attorney, pasok. Sara Duterte, walang dineclare na cash or bank deposit sa kanyang salin. Wow guys. Nireveal ngayon sa House Justice Committee hearing na mula 2019 hanggang 2024, walang dineclare na pera or bank deposit sa salin si VP Sara. Wow. Siya mismo nagsabit ng dokumentong yan. Siya mismo nagsabing pulubi siya. At hindi lang siya, silang mag-asawa daw. Pareho sila, wala ni 5 sa bulsa at sa bank account. So, saan nanggagaling ang ginagastos nila? Saan nanggagaling ang pondo na pa-travel abroad, sa pagkain sa labas, sa araw-araw na gastos? Pera ba natin yan? Pera ng taxpayers? Or, nagsisinungaling siya sa salin niya? Either way, may problema. Kung totoo ang nilagay niya sa salin na wala siyang pera, there is a serious question. Saan nanggagaling ang ginagastos niya araw-araw? Kung may public funds na involved, that opens the door to the possibility of misuse and graft and corruption. At the very least, kailangan niyang ipaliwanag kung saan nanggagaling yung perang panggastos niya. Pero kung hindi naman totoo ang salin niya, kung may pera naman talaga siya, hindi lang niya dineclare, perjury naman yan. Dahil ang salin ay sworn statement. Hindi ito pwedeng mali, hindi pwedeng kulang, at hindi pwede talaga na nagsisinungaling ka. Sa madaling salita, alin man sa dalawa, nagsasabi siya ng totoo or hindi, yari siya. Tama. Diyos ko Lord. Ito, Senator Trillanes, mga kabsat. Tuwang-tuwa si Senator Trillanes. Well, I'm relieved na sa ngayon, sa wakas, no? After 10 years, ay kinumpirma ng AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Yun lang, nalungkot lang ako na hindi naniwala yung mga kababayan natin nung una ko itong inilabas. At pero ngayon, nandito na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila,
yung pera nila galing sa illegal na droga. Kaya So, nga, Michael yan, Uy! maraming nabudol na Pilipino dito sa ginawa nila simula noon hanggang ngayon. Sana po mamulat na sila. Sir, Well, I'm relieved na sa ngayon, sa wakas, Salamat, Senator Trillanes. Maraming natutuwang mga Pilipino at long last after 10 years napatunayan mong totoo lahat ng mga siniwalat mo noon. Tandaan nyo guys, 10 years ago pa lang yan yung update. Hindi pa kasama dyan yung 2017 and onwards. Hanggang 2016 yan. Diyos ko po. Kaya nako po mga kabsat, abangan ang susunod na kabanata. So yan lang po yung topic natin sa ating topic. Subtopic na po tayo. Maraming salamat. Siyempre sa mga bagong pasok, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. At siyempre, lalambing lang si Maestro dahil si Maestro ay naka-shadow ban. Naka-shadow ban si Maestro. Pinagre-report tayo ng mga nag-iiyakang garapata. Paki-share naman yung ating live stream, Absat. At siyempre, paki-like na rin. Maraming salamat, Absat. Okay, subtopic tayo in 30 seconds. Here we go.